Guni-Guni TV. Ako si Isabel, 16 na taong gulang. Isa akong pasaway na anak, mahilig sa barkada. Pinag-aaral ako ng mama ko. Ako lang ang ayaw mag-aral. Mas pinili ko pang magbulakbol. Lumaki ako, nahiwalay ang mama at papa ko. May 2 akong kapatid, isa kay mama at isa kay papa, parehong lalaki. Lagi akong maraming pera. Malaki ang binibigay ni papa na allowance sa akin. Papasok na sana ako ng umagang yun nang may tumawag sa cellphone ko. Wag na raw kaming pumasok, sabi ng isa kong kaibigan, si Mercy. Magdala daw ako ng damit na panligo at ekstrang damit. Pupunta raw kami sa Tanay. Meron daw magandang resort doon. Pumayag agad ako. Maaga pa lang ay umalis na si mama. Nauuna siya sa aking umaalis ng bahay. Traffic kasi, kaya madilim pa lang ay umaalis na siya. May tindahan si mama sa Divisoria ng mga damit. Nagkita-kita kaming 8 magkakaibigan sa crossing EDSA para dun sumakay ng FX papuntang Tanay. Mga alas 10 ng umaga, nasa resort na kami. Bumili kami sa loob ng resort ng mga alak at bumili din kami ng pagkain. Sobrang saya naming magkakaibigan ng araw na yon. Napakabilis ng oras. Lasing na kaming lahat. Maggagabi na nang sabihin ng isang kong kaibigan na dito na lang kami sa resort matulog. Sige, ang sabi ko. Wala akong pakialam nun kahit magalit si mama at papa. Lasing na ang mga kaibigan ko. Ang iingay nila. Pumasok kami ni Mercy sa isang kwarto para magpalit ng damit. Nang may nakita akong babae na nakatayo sa bintana. Nakatalikod ito. Sorry, ang sabi ko sa babae. May tao pala. Si Mercy ay lasing na. Kaya humiga na lang ito sa kama. Hindi na ito nakapagpalit pa ng damit. Hoy Mercy, gumising ka dyan. Hindi natin to kwarto. Doon tayo sa kabila, ang sabi ko. Nakatalikod pa rin ang babae. Iniwan ko si Mercy. Tinawag ko ang isa naming kasama para magpatulong na buhatin si Mercy. Ililipat namin sa kabilang kwarto. Pumasok ako sa kwarto kung nasaan si Mercy. Ay wala na ang babae. Lumipat na lang siguro ang babae, ang sabi ko sa kaibigan ko. Kumuha ako ng sigarilyo sa bag ko. Nang sisindihan ko na ito, ay ando na naman yung babaeng nakatalikod. Akala ko lumipat ka na ng kwarto. Bakit andito ka na naman? Galit na sabi ko sa babae. Nakatalikod pa rin ito. Bastos ka ba? Ang sabi ko. Kinakausap ka, hindi ka tumitingin. Nang biglang lumingon ang babae. Nagulat ako nang nanlilisik ang mata ng babae. Gulat na gulat ako at nagtatakbo ako palabas ng kwarto. Lumapit ako sa mga kasama ko. Nanginginig akong nagkikwento sa kanila. Tawanan lang sila ng tawanan. Nagalit ako sa kanila. Kinuha ko ang mga gamit ko at nagpaalam na akong uuwi na.
Wala kang masasakyan. Gabing-gabi na, ang sabi ng isa kong kaibigan. Bumalik uli ako. Nakita ko si Mercy lumabas ng kwarto. Iniwan niyo naman ako, ang sabi niya sa akin. Wala ka bang nakitang babae sa kwarto? Wala. Bakit? Ang sabi ni Mercy. Matulog na tayo, ang sabi ng mga kaibigan ko. Tabi-tabi kaming lahat. Nagri-ring ang cellphone ko. Hindi ko ito pinapansin. Nang may kumuha at iabot sa akin ng cellphone. Laking gulat ko nang inabot ito ng babaeng nakita ko kanina. Nagsisigaw ako. Kahit sumisigaw ako, hindi nagising ang mga kaibigan ko. Tulog na tulog sila sa sobrang kalasingan. Tumayo ako at tumakbo palabas. Huminto ako sa gilid ng swimming pool. Nakita kong papalapit na ang babae. Paatras ako ng paatras. Dahan-dahan namang lumalapit ang babae sa akin. Sa kakaatras ko, nahulog ako sa swimming pool. Nawala ang babae. Nang paakyat na ako sa swimming pool, ay may naramdaman akong humawak sa paa ko. Nilingon ko ito, ang babae pala yun. Hinihila niya ang paa ko. Sigaw na ako ng sigaw. Humihingi ako ng tulong sa mga kaibigan ko. Malakas ang babae. Tuluyan na akong napailalim sa ilalim ng swimming pool. Gusto niya akong lunurin. Hindi ako makagalaw sa ilalim ng tubig. Hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay. Nagising ako na niyuyugyug ako ng mga kaibigan ko. Nakita nila na nasa gilid daw ako ng swimming pool. Akala nila doon na ako nakatulog. Kwento ko lahat sa kanila ang nangyari. Nagtawanan na naman sila. Tumawag ako sa mama ko. Nagpasundo ako. Sinundo ako ng papa ko. Siya kasi ang may sasakyan. Nagsorry ako sa papa ko. Nangako ako sa kanya na hindi ko na uulitin ang nangyari. Nagsorry rin ako sa mama ko. Hindi na ako nagkwento sa kanila kung anong nangyari. Hindi naman sila maniniwala sa akin. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.